Magandang araw mga banateros, at eto na nga, pag-usapan na natin ang mga may init na issue at saka mga issue na walang kwenta. Pag-usapan na po natin kasi yung ating pong itatalakay ngayong araw nito ay isang taong walang kwenta. Hindi ko alam kung bakit nangingialam pa sa politika. Alam mo mga kababayan, wala naman pong masama. Kunwari ikaw ay isang artista, isa kang entertainer na mangialam ka sa politika. Pero make sure naman na talagang inaaral mo ang politika, inaaral mo ang nangyayari sa gobyerno. Yung mga kalakaran ba, yung bagang mga definisyon ng mga ahensya, yung mga papaano ba ginagawa ito, inaaral dapat yung bago ka magkomento. Kasi magmumukha kang tanga pag komento ka lang ng komento. Halimbawa, isang tao, di ba? Ang larangan niya, hindi naman po siya, halimbawa lamang, hindi naman po siya nagmumotor. Ganyan, na siya po ay nagmamaneho lamang ng 4 wheels, hindi po siya nagmamaneho ng motor. Tapos bigla mo na lang makikita, nangingialam sa mga chat group ng mga, o kaya sa mga groups, FB group, na about sa motor. Yung bang nakikisali? Hindi, dapat ano yan eh, ganito dapat yan eh. Ito, dapat ang pinapayagan lang sa expressway, pinapayagan dapat ang 150cc. Mga ganun ba? Yung bang nakikigulo na hindi nila naintindihan kung bakit may ganung klaseng pamantayan. Kasi nga po, 'di ba? Ulitin natin dahil nga po hindi makakasabay sa bilis ng at yun po ay delikado, at maging ang pagpreno ay hindi kakayanin dahil pag maliliit, at yung hangin po sa skyway ay malupit din po, 'di ba? So ano ibig ko lamang pong sabihin yun? Kung ikaw hindi mo alam, wala ka dun sa larangan na yun, sana man lang gawin mo yung trabaho mo, mag-research, trabaho mo aralin yung mga dapat aralin bago ka magkomento, kasi nagmumukha kang tanga. Parang itong susunod nating i-discuss na tao na ito. Itong tao na ito, ang hilig mangialam, ang hilig manggulo, pero obvious naman kung saan siya nanggagaling. Bitawan mo muna kasi yung yung sponsor mo, yung sponky mo. Sponky. Bitawan mo muna kasi. Di ba? Comment ka ng comment eh. At ako, nagtatanong lang naman ako. Nagpo-promote ka pa ba ng mga online gaming na di umano ay allegedly ang isa sa mga stockholder daw ay si Martin? Di ba? Ikaw ba ay hanggang ngayon nagpo-promote pa rin yan? Ikaw ba ay hanggang ngayon endorser pa rin yung online na casino na yan? Ako, nagtatanong lang kasi napapagalataan tuloy ng taong bayan. Ang dami mong tinitira except si Martin Lucas. si Martin. Di ba? Panoorin natin, pakinggan natin itong hirit ng isang artista na wala na naman pong sa hulog. Alam mo, kaya din minsan nasisira ang imahe ng mga artista dahil sa mga katulad mo eh. Nang sa ganon, magkaroon ng sapat na edukasyon ang kabataan. Tama. May drama pa kayong papiano-piano. Sapat na edukasyon para sa kabataan. So they're talking about education. Okay, they're talking about education. Tuloy. Tama. At dapat din may classrooms. Yes. Natatapos yung mga classrooms para sa mga kabataan. Kasi tinanong nyo ba kay Kim Chiu na bawal lumabas sa classroom? Tanong nyo muna sa kanya, kasama nyo naman yan dyan eh. Hindi siya nakakatawa ha. Ayun na naman tayo sa tumatawa tayo. Hindi nakakatawa. Hindi sila natatawa sa sinasabi, natatawa sila sa mukha mo. Gago! Alam mo kung ba't sila natatawa, yung mga audience mo? Kasi nangingialam ka, wala ka namang alam. Gago! Sali ka na sausaw hindi mo naman alam yung sinasabi mo. Kaya tuloy sila natatawa. Malamang yun ang dahilan. May mga rehiyon, mga regions na walang classroom. Buti na lang may kasama kang maganda, kung hindi. Hindi, at least ito kahit matanda na, maganda pa rin, di ba?
ang mga bata. Nakaupo sila sa Lapag. lapag. Wala silang classrooms. Yes. So it's very important Iba nga kinukwento ko sa iyo, may pinuntahan akong lugar dun sa probinsya nila Heart Evangelista. Oh. Na isang paaralan na walang reading materials. Pinagawa ko yung eskwelahan at nagpadala ako ng tulong doon kasi walang reading materials. Bulok yung paaralan dun sa lugar nila Heart Evangelista. Ang daming sablay mo, Brad. Ay, tama, Brad. Ang dami mong sablay. Hindi, una-una kasi, nagpaparinig siya dito. Nagpaparinig siya dito doon sa lugar nila Heart Evangelista. Ang tanong, sino ba si Heart Evangelista? Government official ba siya? Di ba? Alam mo, it's really obvious na ang ginagawa mo, dinidikit mo si Heart Evangelista kay Chis Escudero. Di ba? Na parang doon sa lugar. Eto, anong gusto mo? Ha? Gusto mo ba magpagawa si Chis Escudero ng eskwelahan dyan? Dahil lang dyan si Heart Evangelista? Di ba ang pangit lalo nun? Isipin mo ha. Sabihin na natin, dalawa yan eh. It's either magkasama sila doon sa lugar. Hindi ko kasi alam kung anong lugar yung sinasabi niya. Basta lugar niya. Alam mo yung sa dami-daming lugar, ang babanggitin niya Heart Evangelista na napaka-obvious. Na kasi alam natin, sensationalize, basta artista. Mamaya, papaliwanag pa tayo. Basta artista ang binanatan, sensationalize yan. Talagang palalaki ng media yan. Kasi alam mo naman ang mga Pilipino, meron tayong celebrity, parang idol na mga ganyan. So, alam mo, una, kung yung lugar bang sinasabi mo ay lugar ni Heart Evangelista na hindi lugar ni Chis Escudero, gusto mo bang ipagawa ni Chis Escudero yung lugar ni Heart Evangelista? Di ba sablay yun? Ang ina, yung jowa ba o asawa? Di ko alam, basta pinagawa ng mga eskwelahan doon sa kanila. Hindi tama yun eh. Pangalawang instance, sabihin na natin, dalawa silang may eskwelahan. Ibig sabihin, dalawa sila. Same yung lugar nila. Di ba? Na si Heart Evangelista at si Chis Escudero nakatira sa isang lugar at yan ang tinutukoy mo na walang eskwelahan. Kailan pa naging DepEd Secretary si Chis Escudero? Kailan pa naging DPWH Secretary? Kasi ngayon, ang usapan is actually sa DPWH talaga daw yan. Pinalilipat sa DepEd para daw maayos na. Actually, pinalilipat pa nga sa local government para maayos na. Ganito lang kasimple yun. Ang layo ng description o masabi nating job description o responsibilidad ng isang senador doon sa tinutukoy mo. Na alam naman natin, without mentioning Chis Escudero, yun ang target mo. Napapaghalataan tuloy. Alam naman natin kung sinong tumatarget kay Chis Escudero, walang iba kung hindi si Martin. At si Martin naman, di umano daw, allegedly, merong mga pagmamayari o stocks, o may stock siya, may share siya sa mga ilang online gaming. At balita nga daw, di umano, ay ikaw ay isa sa mga endorser. Tanggalin na natin yung aspect na yon, yung factor na yon, na isa kang endorser ng ganire-ganire kasi alleged lang di ba? Pero obvious naman kung sino ang talagang tinatarget si Chis Escudero since the time na nagsalita si Chis Escudero, lalong-lalo na yung sinabi niyang the name that you cannot mention na si Martin Romualdez. Mula nun, talagang matindi na ang atake kay Chis Escudero. At alam ng lahat yan na si Martin Romualdez ay may mga batang vlogger. May umami na nga isa eh. Yung isa naman, tinuro niya kung sino yung parang mga kasali. Di ba? So, ibig sabihin, merong talagang ganong klaseng grupo na di umano alleged ay binabayaran ni Martin para siraan o ilihis ang kwento, ilihis yung corruption issue sa kanya. Di ba? Vice. Yung style mo parang ganun. Hindi, yung style mo talaga parang ganun.
Ilang bilyon ba? Hindi, ako nagtatanong lang naman ha. Hindi ko naman yung inakusahan. Ayoko kung mag-akusahan, di maganda yun. Pero ilang bilyon ba? Binabayaran ka ba ni Martin? Yung totoo lang. Huwag na tayo maglokohan. Okay lang naman eh. Artista ka naman, talagang endorser ka eh. Di ba? Ibig sabihin, bayaran ka para mag-endorse ng produkto. Oh. Wala namang masama doon. Bakit? Talaga naman, trabaho ng artista yun. Ang artista, bayaran para mag-endorse ng produkto. Tama, mali. O, produkto mo ba si Martin Romualdez? Hindi, yun na isang tanong lang. Di ba? Isang tanong lang na baka naman produkto mo rin si Martin Romualdez. Di ba? Baka naman. Baka lang. Hindi, ako, nagtatanong lang naman po ako. Hindi, wala naman po akong masamang intensyon. Kasi may nag-message, sabi sa akin, yan, si ay isang, ni Martin, sabi sa akin. Sabi ko, talaga? Totoo ba yan? And ang yaman-yaman na nito ni Vice Ganda, di ba? Bantakin mo, nakabili siya ng jowa. Ay, nakabili ng jowa. Sorry. Sorry naman. I mean, nabilan niya yung jowa ng motor, ng sasakyan, at kung ano-ano pa. Hindi nabili yung jowa. Kaya naman, makahusga naman kayo. Napakasama na ugali niyo. Di ba? Ibig sabihin, mayaman na yan si Vice Ganda. Kita mo nga siya nga unang-unang merong ano ba yun? Truck ng basura ba yun? Hindi. Truck ng Tesla. Kala ko truck ng basura kasi bunganga niya para puro laman basura. Truck ng Tesla. Di ba? Ibig sabihin mayaman siya. So ibig bang sabihin yan wala nang ibig sabihin hindi na siya tatanggap ng endorsement? Hindi ako naniniwala dyan. Alam mo kung bakit? Kasi sinasabi lang, ang mayaman ay hindi na yan nagiging mano sa pera. Hindi totoo yan. As a matter of fact, nasusulat yan. Ang tao ay hindi talaga nasasatisfy. They always want something more. As a matter of fact, when you're rich, yung perspective mo ng more ay mas malaki na. Kasi pagka walang biro ito Kasi galing ako dyan Nung ako ay kabataan ko, wala pa akong aircon. Totoo. Ngayon kasi normal na may aircon di ba? Kasi sobrang nga namang init. Kahit nga nandun ka sa laylayan, may mga aircon, mga bahay doon. Doon sa amin, subdivision na to wala akong aircon kasi, ewan ko bakit, mahirap kami. Ganun lang simple, wala kaming aircon. May asthma ako. So gusto ko magka-aircon kasi yung usok sa labas pumapasok, di ba? Yung mga pollen, So sabi ko, gusto ko magka-aircon. Wala talagang pera. Hanggang nagtyaga, alam mo yun, nagtrabaho hanggang tumanda, doon na lang ako nagka-aircon. Yun lang yung pangarap ko noon, di ba? Pero pag pagtagal, hindi lang aircon ng, alam mo yun, gusto mo. Siyempre, may mga iba ka ng gusto, ganito na. Kasi ang tao talaga normal na ganun Lalong-lalo na yung mga taong kurap ang isip. Di ba? Kailangan yan, alam mo yun, magpayaman. Lalo na, kung may sinusustentuhan. Gago! Hindi ba? Kasi, alam mo naman, pag may sinusustentuhan, iiwan lang sila niyan pag wala na silang binibigay na motor, kotse. I mean, sandali. Linawin natin, hindi ko sinasabi si Vice Ganda yun lahat. Kunwari, ikaw, meron kang asawa o kaya meron kang kabit. Yung kabit mo, talagang kailangan mo sustentuhan yun. Kasi pagka hindi mo sinustentuhan yun, yari ka. Iiwan ka niyan. Di ba? Yun kaya nga ngayon, nagkakaaway-away ang mga mag-aasawa dahil sa ganyan. Wala na may uwi yung mister kasi inuubos ni kabit. Tama, mali. Ganun din. Ganun din po sa pagdating po sa issue ng korupsyon. Kailangan mo talagang masustentuhan yung iyong pagnanais na magkaroon ng pera. Kaya hindi ako naniniwala na pag mayaman di na tumatanggap. Hindi ako naniniwala dyan. Vice Ganda, ikaw, naniniwala ka ba dyan pag mayaman na hindi na tumatanggap? Hindi kasi alam mo, eto lang Huwag ka magtaka na bakit walang eskwelahan. Huwag mo isisi kay Chis Escudero o kaya kay Heart Evangelista.
isisi mo kay Marcos. Ba't di mo mabanggit? Dati binabanatan nyo, ngayon hindi nyo na mabanggit. Dahil pinsan ni Martin. Di ba? Tandaan ninyo ha. Baka kasi mamaya, although DPWH naman ang eskwelahan, okay? Pero baka mamaya sumegway na naman yan papunta kay BP Sara Duterte dahil dati siyang DepEd. Noong 2025, walang nagawa, 22 lang ang nagawa na classroom. Okay? Although, again, DPWH. So, sinasabi ko lang to, baka mamaya sumegway na naman sila. Alam mo naman kahit pagkamatay ng ipis, ay isisisi sa mga Duterte. Di ba? So, tandaan ninyo, 2024, nag-resign si BP Sara Duterte. To be exact, in the month is June. So, ibig sabihin, wala talaga siyang kinalaman dun sa 22 na eskwelahan na tinayo. Ito, papanoorin nyo ito. Ano na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Mr. Chairman, let me just get the information. For 2025 po, ang ito ba no? Baban to. So, for 2025 po, out of 1,700. Grabe Kahit si Secretary Vince napasabing, totoo ba to? Hoy Marcos, totoo ba yan? Tang-inang gobyerno to, no? Tang-inang gobyerno. Nung panahon niya ni Pangulong Duterte, may pandemya na, libo-libong na itayo. Kayo? 22, anak ka na yung wedding. Tapos ikaw ba is ganda, animal ka? Isisisi mo kay Heart Evangelista o kay Chis Escudero? Bakit hindi mo banggitin si Marcos? Dahil pinsan ni Martin? At si Martin? Ano mo? Ano? Kakilala mo? Hindi, ako nagtatanong lang Ayan na yun. 100 na dapat gawin. 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Okay, October na. Seka. At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Exactly. So, grabe Kahit siya naiiyak parang, Secretary Vince, alam mo, etong tao na to kasi magaling ito. Sa totoo lang, napakagaling nito. Isa ito sa masasabi nating dahilan kung bakit nag-survive tayo nung pandemya. Walang politika ito. Ito maman to, public servant talaga ito. Okay? Ito'y nag-serve nung panahon ni Pinoy, nag-serve nung panahon ni Duterte, ngayon nag-serve sa panahon ni Marcos. Wala akong politika yung totoong mama na to. Napakagaling ho nito. Na-observe ko na yun ito. Napakasipag nito, napakagaling ho nito. Lalo na during the pandemic. Alam niyo yun? Siya talaga, kasi naano ko yun, na ako mismo, na-experience ko yun. Kasi nung panahon ng pandemic, di ba si Mocha nagtatrabaho sa OWA noon, talagang tumutulong siya. At saka sa mga vaccine, pagkailangan talaga ng mabilisan, ito si Secretary Vince noon, talagang kayang magtrabaho ng todo-todo. Mabilis kumilos. Para itong si Yorme din bilis kilos. Kahit dito, nagtataka siya bakit 22 lang. Alam ko may magagawa siya dito. Sa totoo lang, may magagawa naman siya dito. Sana talaga magawa niya ito. Ako'y naniniwala. Pero yun nga, nakakatanga lang. Bakit kanyo? Mantakin mo may isang vice ganda na magsasabi bang walang eskwelahan. Ito masama Sana, kung wala talagang eskwelahan, doon lang sa lugar ni Chis Escudero o sa lugar ni Heart Evangelista. Di ba? Hindi, ako nga, sabi ko nga, pambihira to, hindi pa sinabing Chis Escudero, sinabi lang Heart Evangelista, parang walang bayag to, di kayang diretso yun. Ay, parang walang bayag. Parang hindi ata tama yung term na yun. Sorry. Hindi, I mean, when I say bayag balls, ibig sabihin yung courage, di ba? Na, kung ang pinatatama mo si Jesus Escudero, huwag mo na dami si Heart Evangelista. Ba't ba ang hilig nyo dyan? Dinadamay ba namin
Girlfriend mo ba yun? Jowa mo? Asawa mo? Ano ba pangalan? Sino ba yun? Hindi naman namin dinadama yun sa kalokohan mo. Sa pagiging bastos mo. Hindi naman namin dinadama yun. Di ba? Oh. Si Jack lang ng Banateros. Andang damay dun kasi sinasabi nila takbo daw ikaw presidente. So first lady si Ayo. Ano ba yun? Si Iyon ba yun? Anong pangalan nun? Hindi naman namin dinadama yun wag mo na idamay si Ate Evangelista. Ano to? Inggit ka ba dahil siya naging talagang nire-represent niya yung fashion sa Paris? Hindi kasi alam mo ako nakapunta ako ng Paris Diyan sa Paris talagang panalo dyan lalo na yung mga branded na dyan tayo talaga na tingin-tingin ng mga branded na mga gamit. Talagang pag Fashion Week dyan, si Heart Evangelista talaga lumalakad. At talagang pipicturean ng mga tao yan. Talagang malupit ang picturean dyan pagka kay Heart Evangelista. Kilala na yan international. Isipin mo si Vice Ganda yung lumakad doon. Putang ina shit. Puta! Isipin mo na lang. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na siya magre-representa ng Pilipinas. Ibigay nyo na yan sa Thailand. Wag na ikaw magrepresenta niyan. Please lang, parang awa mo na. Hindi. Ako nagtatanong lang yung ba ang dahilan kung bakit bumabanat ka dyan kay Heart Evangelista? Ba't kailangan mo siyang banggitin? Hindi ko maintindihan alam mo yun, style mo, bulok. Yung parabagang ayaw mo siyang tirahin ng diretsyo, so pinahagingan mo na lang dyan sa lugar ni Bart Evangelista. Mga ganun-ganun pa yung pagmumukha mo. Sa lugar ni Bart Evangelista. Ano ka? Pabira ka Vice Ganda Kasi napapagalata ang inggit ka pagka ganyan. Hayaan mo na kay Heart Evangelista yung fashion. Hayaan mo na sa kanya yun. Sa'yo na yung babuyan. I mean, babuyan ng sa comedy bar kasi binababoy mo yung mga customer mo. I mean, binabanatan mo. Sa'yo na yun. Ikaw na pinakamagaling mambara. Ikaw na pinakamagaling mambuli sa mga show. Ikaw na. Sa'yo na yun. Ikaw na ang hari. Reyna doon. Diba? Wala nang problema. Ikaw na ang reyna doon sa issue ng yung comedy bar. Ikaw na. Ikaw na ang pinakasikat na... Ako, matindi respeto ko sa mga stand-up comedian. Alam mo kung bakit? As a matter of fact, pag ako gusto kong turuan yung grupo ko, yung mga mokagas na kung paano mag-spiel, how to entertain, sabi ko sa kanila, panoorin ninyo ang mga stand-up comedian. Kasi mga stand-up comedian, matatalas ang isip niyan. Talagang matataba ang isip niyan. Magagaling talaga. May respeto ako dyan. Ang daming mas magaling sa totoo lang kay Vice Ganda. Hindi ako yung hindi panlalait ang puhunan. Kasi si Vice Ganda, mula noon, nag-drums pa nga ako dyan. Kita ko na yung niyan, yung ugali niyan, yung lalong-lalo na sa show, yung panlalait ang puhunan. Hindi ko yun Kasi sa ibang-iba sa ibang bansa sa Pilipinas. Sa ibang bansa, yung puhunan nila pag sa mga stand-up comedian, lalo na nung before, talagang comedy. Sa atin, kukuha ng audience, lalaitin. Hindi ko gusto yun. Parang, hindi naman sa hindi ko gusto. Parang sa akin yun Parang maliit na tawag doon? Pang beginner. Yun. Yung panlalait lang ang kayang gawin. Beginner lang. Dapat ang comedy, natatawa ka talaga, hindi dahil sa panlalait. Yun lang, sa akin sa tingin ko hanggang ngayon, ganun pa rin si Vice Ganda. Gago! Hindi na umasenso. Hindi, totoo, hindi ho nag-improve. Kaya ang dami na ngayon sumisikat na stand-up comedian kasi magagaling talaga sila. Hanggang ngayon may mga kasabay kami, magagaling talaga Hindi naman kailangan manlait Si Vice Ganda, parang na-stuck na dun Kaya siguro, ang tindi ng inggit nito kay Heart Evangelista, dalawa lang yan Inggit ka siya kay Heart Evangelista o inutusan siya ni Martin na tirahin si Chis Escudero. Ano sa tingin nyo? Ayan Diba? By the way, highway yung contest pala natin, i-announce natin yan, unya-unya. Kung sino yung nanalo. Kaya lang kasi ayaw daw magbigay ng GCash number kung ayaw i-forfeit na lang natin yan. Kasi ang natin dito, moderator natin dito si Ann Harot. Si Ann Harot ang titingin ng mga winner. Siya magde-decide. So kung meron kayong
reklamo sa barangay, kayo magreklamo, wag sa akin, kay Anharot. Siya magbibigay ng tinitingnan niya, nire-research naman niya at dino-double check ko din. Siya ang magsasabi ng kung sino yung first 3 na nanalo na makakatanggap ng 500 GCash. Tapos, tinatanong niya yung mga tao ko ano yung GCash number. So please, pakisagot na lang siya. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo yung naharaton yan. Okay? O, ito pa, speaking of artista. Hindali, giginom lang ako. Speaking of artista, mga kababayan, i-announce ko pala yung winner mamaya. At meron ulit tayong question para meron uling tigpa 500 GCash. Palakpakan? Speaking of artista, alam mo, eto kasi yung tao na ito, isang artista na congressman. Siyempre, alam nyo naman po, galing din po tayo sa entertainment industry. Dati po akong matini idol. Hindi. Yung grupo ko. So, meron akong mga contact ba na sa loob pa rin ng entertainment. At nung lumalabas tong pangalan ni Atayde, tinanong ko sa kanila, totoo ba itong Kasi ako kasi yung tipo ng tao, lalong-lalo na vlogger, na hindi ako yung gullible, yung mabilis maniwala. Pag ako nakakita ng mga balita, nagtatanong ako, o dino-double check ko muna, nire-research ko muna, or di kaya talaga magtatanong ako sa mga taong may kakilala, o di kaya may connection dito, at tatanungin ko, totoo ba itong mga ganito? May mga balitang ganito. Sabi ko nga ho sa inyo, di ba, kahit to si Secretary Vince, natin yan na-meet . So, marami po tayong tinanungan at may mga nagsabi sa akin tungkol kay Atayde na hindi totoo yun, yung binibintang kay Atayde. Hindi naman daw sila nag-contact ni Diskaya or something. Maybe the parents, which is yung parents, hindi naman parte ng gobyerno. Okay? Hindi ho yun, politiko. So si Atayde, wala namang connection daw doon. Yung batang Atayde, yung congressman. Sabi ko, bakit naman tinitira? May proof ba? So hanggang may mga nagsabi sa akin na ito, ganito kasi yan. Alam mo, very deceiving ngayon ang gobyerno. Ang gobyerno talaga gumagamit at bumabanat, binabash ang mga artista. Kaya nga, kung papansin ninyo, yung kay Cheese Escudero, laging idinadrag si Heart Evangelista. Na, una-una, eto honestly, to be honest sa vlog nila, hindi ko masyadong pinanonood yung kasi yung personality ni Heart, yun yung tipo ng babaeng ayoko. Hindi ibig ko sabihin masama Maano yung personality ni Heart mas strong. Hindi ako masyadong ganun. Ayoko ng ganung strong. Ibig sabihin, independent si Heart Evangelista. Hindi ako masyadong ganun. Kaya nga ako walang jowa at asawa Ayoko ng medyo ganun. Ano ibig ko lang sabihin? Ibig sabihin, independent si Cheese Escudero tsaka si Heart. They have their couple, but they have different lives. May diskarte si Heart, may diskarte si Cheese Escudero. Hindi ko maintindihan bakit lagi ikino-connect si Heart Evangelista kay Cheese Escudero. Di ba? Hindi mo napapansin? Every time na umaano never kong nakita na pinagtanggol naman ni Heart si Cheese. Para i-connect siya doon, di ba? Pinagtanggol ni Heart yung sarili niya nung siya na yung binabash. Kasi binabash siya na nepo, something like that. Nakalimutan nyo ba dating may issue na nga yan? Anong issue? Mayaman kasi sila. At ang balita, mayaman na mayaman, sobra. Hindi mayaman lang na yung umiinom sa Starbucks o yung bumili ng isang bag tapos hindi na nagpalit forever in their life. Hindi ganung mayaman. Ito yung tipo ng mayaman na talagang elitista. Laking pamilya ng mayayaman talaga ito. Kilala na mayayaman ito. Kaya nga
'Di ba may balita pa no na medyo may problem, parang hindi matanggap ng family, pero ngayon okay na eh. Yung si Chis Escudero kasi politiko, alam niyo 'yon. So si Heart Evangelista, nung binabash siya na kesyo yung pera daw niya na pinambibili niya, pinang-fashion niya, yung mga gamit niya ay galing kay Chis Escudero, malabo po yun. Malabo ho yun kasi napakahalatang-halata naman sa personality ni Heart eh. Pero bakit kino-connect sa kanya? Kasi nga, pag artista at binash mo, maingay. Pag maingay, matatakpan na yung mga tunay na issue. Halimbawa, si Martin. Where na you? Andiyan ka pa ba? Ano na nangyari sa'yo? Nangayayat ka na ba ng tuluyan? Tingnan ninyo, wala na. Parang naglaho na si Martin. Di ba? Hindi nyo napansin yon? Kasi nga sa mga issue ng artista. At may nagsabi sa akin, ngayon ko na lang sabihin, na yun din ang issue kay Atayde. Kasi si Atayde artista rin eh. Tapos may artista pang asawa, si Maine, di ba? So, ibinabash ng todo para mawala ang atensyon kay Martin. May nagkwento pa nga sa akin, ano yan? Troll ng mga speaker troll yan. Yan ang babash kay Atayde. Para madiin si Atayde, maingay, si Maine Mendoza, maingay. Siyempre, kilala natin sikat eh. Yung mga kasi halimbawa, sa dami-dami ng congressman bakit si Atayde ang naging yung natatandaan? Kasi nga artista. Tapos si Maine pa, Mendoza, di ba? So talagang maalala mo siya. Pero ba't di nyo naaalala yung ibang congressman na binanggit? Wala kasing jowang artista eh. Nakukuha nyo yung ibig ko sabihin because of the artista factor. Kaya pala, binabash ng todo si Atayde. So ako, noong una, sabi ko, totoo ba yan? Baka naman hanggang sa kinlear siya ng DPWH. Doon ako nagulat. Sabi ko, aba, totoo nga. Ito. Ayan Sabi dito, ayon mismo sa DPWH, walang ghost project sa Quezon City 1st District. Ang lupit. Walang multo sa akin distrito. Yan ang sinabi ni Arjo Atayde. Walang ghost project sa atin. At nilinaw rin ng DPWH na sa 69 na umano yung mga ghost project na lubas sa media, 7 sa mga ito ay nasa distrito ni Atayde. Kumpirmado namang na kumpleto ang 5 sa mga ito habang natigil ang 2 po dahil sa mga hindi na-resolve ang problema. Kabilang ang nasuspending proyekto sa Mariblo Creek. Nakadokumento at meron ding photographic evidence ang lahat ng proyekto. So ibig sabihin, walang ghost project si Atayde. Bakit parang siyang diin na diin? Kasi nga po, idinidikit yung father ni Atayde sa mga Diskaya. Sino ho ba si Diskaya? Si Diskaya lang naman ang unang nagbanggit na may tinatanggap si Saldico at si Martin Romualdez. Yon. So, kung sino man ang, alam mo yun, kung sino man ang dumikit o nakausap, siguro dating magkakilala ho itong yung tatay at si Diskaya. So, ikinonik na nila. Kasi nga mahilig nga silang mag-connect ng ganyan. At alam natin yung mga Duterte supporter. Kasi yung ang Davao Oriental na-connect sa Davao City. Yung mga tatanga-tangang bayaran nilang vlogger, ikinonik. Ako, alam ko kasing bayad yung mga yon. Alam ko may bayad yung mga yon. Hindi ba sila sinabihan na magkahiwalay ang Davao Oriental at saka ang Davao City? Hindi ba sila sinabihan? Malamang sinabihan sila. Alam din nila siguro yun. Kaya lang, ang tao, siguro, para lang masabing Davao, kasi maraming Gen Z. Marami talagang tangan sa Gen Z na, pareho lang yan, basta may word na Davao. Tatanga-tanga. TikTok lang ng TikTok ang inatupag. So, kaya nila ginagawa yan. Even if they know na mali. Di ba?
So, anong ibig pong natin sabihin, mga kababayan? Pagdating sa connect-connecta, kahit walang connect, ikino-connect nila. Ganun po ang sistema ng mga troll at gobyerno ngayon. Laging i-connect. Kahit walang kaya nga, itong si Diskaya, pilit na ikino-connect dun sa anak na si Atayde, yung congressman. Perfect eh. Perfect script, perfect story, perfect noise. Maingay ito eh. Palabasin natin na maraming ghost project si Atayde dahil meron siyang koneksyon sa Diskaya. Oh. Na-target mo na yung si Diskaya. Oh. So, maingay pa yan. Di ba? So, 2 birds in 1 stone. Tinamaan mo yung dalawa. Mag-iingay yan. Pag nag-ingay yan, Martin, digtas ka na naman. Animal ka. Gago! Galing Hindi, alam nyo, magaling talaga ang gobyerno na to. Magaling. Mantakin nyo, yung mga dilawan tayo tsaka mga pinklawan, nauto nila. Na, wag nyong pare-resignin si Marcos kasi kung hindi, si VP Sara Duterte maging president. Gusto nyo ba yun? Nauto nila eh. Magaling talaga mang-ututong mga gobyerno. Buti na lang, marami pa rin hindi ututo. Di ba? Pero, ganyan talaga ang dahilan eh. At nako, marami pa po yan. Bukas may papakita tayong mga pictures, prueba. Kinukuha natin yung mga prueba. Alam naman tayo, hindi tayo papahig na walang ebidensya. Pictures and video ng lugar na yon. Ako sana nga ma-interview natin itong si Atayde, si Congressman Atayde. Diretsuhan, with Banateros, banat ba yun? Diretsuhan, ano ba? Ilang taon na kayo ni Maine? Showbiz pala yung tanungan. Ano nagustuhan mo kay Maine? Yung pala ang tanungan, putang inang yan, hindi pala tungkol sa project. Hayop yan. Ano nararamdaman mo nung si Maine at saka si... Hindi, pero alam mo, magaling na artista ito si Atayde. Napanood ko yung kanyang pelikula na Bagman ba yun? Tama. Napanood ko yun. Maganda yung kanyang pelikula na yun. Anyway, ito pa. Pag-usapan naman natin itong... alam ko marami sa inyong mixed feelings about this. Nilinaw naman ng Office of the Ombudsman na nasa mabuting kalusugan si Ombudsman Boying Remulla. Kasunod yan ang paglahat ng kalihim na nagkaroon daw siya ng leukemia matapos sumailalim sa quintuple heart bypass surgery noong taong 2023. Pagtitiyak ng Office of the Ombudsman, determinado sila na panagutin ang mga responsable sa blood control scandal. Ang pangalawang buhay raw ni Remulla ay nagbigay sa kanya ng determinasyon at paninindigan na wala raw siyang dapat ikatakot o kaya'y ipagpaliban. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow. Alam mo, bakit mixed feelings? Ewan ko sa inyo. Basta mixed feelings ng ibang tao dyan eh. Maraming dyan na parang inaano nila na, hindi ako, ito lang, simple lang. Alam mo, Secretary Remulla, hindi pala, Ombudsman Remulla, mag-retire ka na. It's not worth it. I'm telling you, it's not worth it. Hindi ka na ganun Even if sabihin na natin na sabi nga nila, ang cancer hindi ho na totally heal yan. Yan po ay bumabalik in a way. And I know that. Because, di ba, nakakwento ko naman na sa inyo. Alam ko yan. Kaya nga, ko sa'yo, mag-concentrate ka na lang sa family mo o mamasyal-masyal ka na lang. Alam mo yun, enjoy life. Diba? Kasi hindi naman na siguro masama na ikaw tumigil na sa politika. Diba? Life is not all about politics. Enjoy your life instead of ruining your reputation. Kasi ngayon, habang tumatagal na nagtatrabaho ka, maalala ka sa kasaysayan na ikaw ang most hated DOJ Secretary, most hated Ombudsman na hindi alam kung paano na-appoint. Alam mo yun? Sirang-sira ng reputasyon mo eh. Ikaw isa sa mga dahilan kung bakit
allegedly na-kidnap itong si Pangulong Duterte sa papuntang Dahig. Ano mo yun? Ikaw, nasira eh. Nasira talaga. Gusto mo pa bang masira? Unless merong utos sa'yo na linisin sa ombudsman. Hindi natin alam. Kasi ako halimbawa pa ako pag nalaman kong meron tayong hindi magandang sakit, hindi na ako yung gagawin ko na yung mga importanteng bagay na o di kaya alam mo yun, hindi na ako magaganyan-ganyan pa. Hayaan kong, syempre, you're going to try your best, di ba? Na iwan ang mundo na ito na maganda ang pangalan mo. Ganyan? Gusto mo ganyan ang pangalan mo? Tangina, shit. Hindi ako papayag na ganun. Diba? Ay, naku. Ito pa. Pag-usapan natin to. Sinagot po ng Malacanang ang pahayag ng isang grupo ng mga negosyante tungkol sa umano'y mabagal na usad ng mga reklamo laban sa mga dawit sa flood control scandal. Ayon sa palasyo, huwag mainip dahil dapat ay naaayon sa batas ang bawat hakbang. At live po mula sa Kuala Lumpur sa Malaysia, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mase, anong sagot ng palasyo dito sa medyo maanghang na pahayag nga ng grupo ng mga negosyante at ilang labor groups din tungkol sa mabagal na usad ng investigasyon dito sa flood control scandal? Hanggang dito talaga sa Kuala Lumpur, Malaysia, yan pa rin talaga, yung mainit na usapin tungkol pa rin sa korupsyon. Pero bigyan ko lang kayo ng update muna dito sa ASEAN. Ongoing pa rin yung isinasagawang ASEAN Summit dito sa Kuala Lumpur, Malaysia, at kasalukuyang nag-a-attend si Pangulong Bongbong Marcos sa leaders level meeting dito sa Kuala Lumpur. Pero sa sideline niya, nagsagawa ng press briefing si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. At doon nga natin nahinga ng reaksyon tungkol dito sa pahayag ng mga business groups na bumabatikos dahil usad pagong yung paghahanap ng hustisya laban nga dito sa mga taong involved sa katiwalian. Ang paliwanag dyan ni Jose Castro, syempre tinitiyak nila na naaayon ang lahat ng kanilang hakbang kung ano yung nakasaad sa batas. Ang sinasabi nga ni Jose Castro, oo, sinabi ng Pangulo yung katagang mahiya naman kayo sa kanyang SONA noong Hulyo. Oktubre na ngayon, papasok na ang Nobyembre, pero marami na rin naman daw nangyari. Kabilang na nga dyan yung mga freeze order doon sa mga ibang involved dito sa sinasabi nating katiwalian. Pero maliban dyan, sinagot din ni Jose Castro kung bakit nga ba karaniwan ay lookout bulletin lamang nasasama yung mga pangalan at hindi whole departure order. Sabi niya kasi kailangan nga ng kaso sa korte at korte ang mag-i-issue ng whole departure order dahil lahat naman daw tayo may kalayaan na maglayag o may kalayaan na mag-travel. Hindi naman yan pwedeng ipagkait lalo't hindi pa naman nahaharap sa mga legal actions yung mga taong involved. And bukod dyan, nagbigay din siya ng reaksyon dun sa naging pahayag ni Congresswoman Laila De Lima tungkol doon sa pagkwestiyon sa pagre-release ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni Jose Castro dyan, hindi naman ipinagkakait ni PBBM yung kopya ng kanyang SALN, pero ang gusto lamang nila ay sumunod sa panuntunan na inilatag ng Ombudsman na kung ikukumpara naman daw nung nakalipas na administrasyon, edi hamak na mas maluwag naman daw ang polisiya ngayon. Narito ang pahayag ni Jose Castro. Hindi po agad na pagkabigay po ng complaint, hindi na po dadaan sa preliminary investigation. Hindi po maaaring mangyari yon. Pag kayo po ang nadimanda, sa lahat po ng bumabatikos o nagkikriticize ngayon, pag kayo po ang nadimanda, gugustuhin niyo po ba pagka-file ng complaint, hindi na kayo makalaga o makabiyahe? Yan po ay... Oo nga naman. Tama naman siya doon. Agree ako doon. Kasi kung hindi, kaliwat kanan ng demanda lang gagawin kahit malabo, which is ginagawa ng gobyerno ngayon yan. Totoo, ginagawa ng gobyerno ngayon yan, yung magdemanda kaliwat kanan sa mga kalaban nila. Kaya paano, hindi na makakabiyahe. Kaya agree ako dyan. Okay, agree ako dyan. Pero ngunit datapat subalit. Na? Subalit. Mali iho yun. Ha?
Ang inaantay ng taong bayan, simple lang naman, makasuhan yung pinsan. Hanggang ngayon, tutang ina, sa dami-dami ng ebidensya na naglalabasan, witness, wala pa rin kaso. Oh, isa pa yan. Yung passport ni Zaldico, hindi pa rin kinakancel. Yan ang nirereklamo ng taong bayan eh. Diba? Oh, ano pa? Yung sinasabing ICI na independent kuno. Hindi naman nakalantad ang streaming. Kahit sinabi nila, oo, magla-live stream kami. Tapos na. Putang ina, anong gagawin natin dyan? Tapos na eh. Tapos na. Wala na. Nagsalita na si Martin Romualdez dyan. Anong gagawin natin dyan sa live stream nyo? Eto nga eh, kung talaga sincere, ba't di nyo ilabas yung video na yun? Ilabas ang video ni Martin. Yan ang dapat itag eh. Ay hashtag. Ilabas ang video ni Martin. Ilabas ang video ni Martin. Ganon. Lokohan na ito eh. Hindi nyo inabas yung video ni Martin. Tapos sasabihin nyo ngayon, due process. Due process pag sa inyo, sa mga kakampi nyo. Pero pag Duterte, walang due process. Kidnapin na yan. Papunta doon sa ibang bansa. Di ba? Tama, mali. Yung kalaban nyo si Villanueva, kalaban nyo si Chis Escudero, wala nang due process eh. Basta ilantad. Kay Villanueva nga eh. Diba? Munti kang pamadali. Munti kang pangmano yung sa ombudsman eh. Ipapatupad daw yung sa ombudsman. Buti na lang. Mahina ang memory nung ating yung ating ombudsman. Kung hindi, madadali pa si Villanueva dun. Tama, mali? Kasi nga, kayo yung due process nyo one-sided. Para kayong mga babae. One-sided ang pagmamahal. Yung lalaki lang ang nagmamahal. Ang babae, namemera lang. Ay, ba't ganun? Grabe ka naman banat ba? Gago! Hindi, kasi kwento sa akin ng mga kaibigan natin niya sa mga tabi-tabi. O kaya naman minsan, ito naman minsan senaryo. Yung babae lang ang nagmamahal at nagbibigay ng NMAX. Yung mga lalaki, namamakla ang puta. Gago! Puro one-sided? Ano ba yan? Kayo din po ay mabibiktima kapag wala pong due process. Kala mo talaga, totoo, no? Siya kanina nakakuha naman tayo ng kopya ng intervention ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagdalo niya doon sa ASEAN-US Summit kahapon. Base doon, inihayag niya harap-harapan kay US President Donald Trump at sa iba pang mga miyembro ng ASEAN na ang kanyang pagkadismaya dahil nga doon sa nangyayaring mga insidente sa West Philippine Sea. Dito rin niya binigyang daan na importante yung suporta ng iba't ibang mga bansa para mapanatili ang kapayapaan sa nasabing rehiyon sa pamamagitan ng pagsunod nga doon sa ating international law. Cha? Yes, Maricel, parte ng sulat nito mga grupo ng mga negosyante, gusto nilang mabigyan ng mas matinding pangil pa o powers itong ICI, contempt and subpoena powers. May tugon ba ang palasyo ukol dyan? Nasagot din yan kanina ni Jose Castro at ang paliwanag niya dyan, kung ang National Bureau of Investigation nga wala namang contempt powers pero makikita naman daw yung naging accomplishments ng ahensyang ito na natutugis din naman yung mga taong involved sa iba't ibang mga kaso na iimbestigahan din naman daw ng maayos. Ganon din yung tingin nila dito sa Independent Commission na meron din naman silang subpoena powers, pwede naman silang magpatawag ng mga taong posibleng involved dito sa mga katiwalian kaya makakapagsagawa pa rin sila ng investigasyon kahit na wala itong contempt powers. Pero ang importante ngayon daw ay kumikilos din naman ang ICI at tuloy-tuloy ang investigasyon. Siya? Alam nyo, wala talaga eh. Wala kayong kwenta. Hindi, wala mangyayari dyan sa mga pautot ninyong ICI. Kaya tuloy, nagagalit na yung taong bayan eh. Alam mo, bukas pag-uusapan natin yung nangyari doon sa ito pag-usapan natin yan bukas ha. Ayan. Noong December 1989, ayan, nakangiti pang lumabas ang diktador ng Romania. Ayan. Pag-usapan natin yan.
Hindi, kasi napanood ko ito kay Jay, dinidiscuss niya ito, yung tungkol dun sa Romanian na diktador na tinanggal. Alam mo, ang daming, eto hindi ako nagbibiro nung pinanonood ko ito. Ang daming hawig sa bansa natin. Ang dami. May kulang lang, pero maraming hawig sa bansa natin. Yan po ay pag-uusapan natin. Pag-usapan na nga natin ngayon yan. Ngayon na natin pag-usapan para madali na natin. Noong December 1989, nakangiti pang lumabas ang nooy diktador ng Romania. May tatanong ako sa inyo mamaya. Yun yung Gcash natin. Kaya dyan lang kayo. Dyan lang kayo. Sa balkonahin ng kanyang opisina at nagsimulang magsalita sa harap ng 100,000 mga Romanian na nakatayo sa plaza. Dahil sa masigabong palakpakan na sumalubong sa kanya, agad niyang pinangakuan ng dagdag sahod at malaking pensyon ang lahat ng mamamayan ng bansa. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang taong bayan pala na naroon ay hindi pumunta upang pakinggan ang kanyang mga talumpati at matatamis na pangako. Bagkus, sila ay naroon upang sa wakas ay tapusin na ang kanyang brutal na rehimeng puno ng korupsyon at kasamaan na naglagay sa Romania sa rurok ng kahirapan. At ang mga sumunod na pangyayari ay siyang magiging masaklap na katapusan ng nasabing diktador at ng kanyang asawa na nakabroadcast pa ng live sa TV at radyo hanggang sa kanyang huling paghinga na pinanood at pinakinggan ng 100,000 mamamayan ng bansa na Firing squad, grabe, sana all. I mean, yung mga tiwaling opisyal. Bang sa kanyang pagbagsak. Ayaw, good vibes daw. Pero yung kanyang kinikwento, bad vibes. So, joke lang. Ipinanganak si Nicolae Ceausescu noong January 26, 1918 sa liblib na baryo ng Scorny Chesti sa Romania. Hinubog ng mahirap na panahon noon ang batang Nicolae at kaagad namulat ang kanyang mga mata sa realidad ng buhay. Sa murang edad na 11 anyos, nagpasya si Nicolae na maglayas at iwan ang kanyang mapang-abuso at lasinggerong tatay kahit na wala pa itong kamuwang-muwang sa mga bagay-bagay. Kalaunan ay naging miyembro ang binata sa papausbong na Communist Youth Movement ng Romania. Matapos ang pagdurusang kanilang pinagdaanan noong ikalawang digmaang pandaigdig mula sa kamay ng mga Nazi, muling inukupa ang Romania, ngunit sa pagkakataong ito ng Soviet Union at isa sa mga naging impluensya ng mga Soviet sa mga Romanian ay ang lalong paglakas ng ideya ng komunismo. Noong 1936, dahil sa kanyang partisipasyon sa pag-aalsa para sa pagbabago, sa edad lang na 18 anyos ay tinuring na ng mga otoridad si Nicolae bilang isang wanted na aktivista. Nang madakip, kaagad kumalat sa kanilang komunidad ang kanyang mugshot, isang larawan na magpapalakas sa kanyang reputasyon bilang takapagsulong ng komunismo. At grabe, komunista pala ito. Tapos alam mo, yung siguro nagrally-rally, tapos kinulong. Alam mo na mga komunista, ganyan sila, yung mga mga ajit sila. Tapos pag nakulong sa kanila, trophy yun. Parang estrella sa kanila yung pagka nakulong. Imaheng habang buhay na tatatak sa alaala ng lahat ng mga Romanian. Ilang beses naglabas-masok si Nicolae Ceausescu sa iba't ibang intermittent camps para lang magtino. Isa sa mga naging katuwang niya sa bilangguan noon ay si Gheorghe Gheorghiu Dej, na katulad niya ring panatiko ng mga komunista na kagaya nila Karl Marx, Vladimir Lenin at Joseph Stalin. Di tumagal ay naging malapit ang isa't isa. Mga idol yan ng mga makakaliwang representante natin sa Pilipinas. Dahil sa kanilang matinding pagkahumaling sa komunismo at sa hindi inaasahan ay nakabuo ng matinding alyansa na maghahatid sa kanila sa tuktok. Noong 1947, matapos ang ilang siglo ng monarkiya, pumalit sa pwesto ang Romanian People's Republic, isang bagong forma ng pamumuno na suportado ng komunistang Soviet Union. At itinanghal si Gheorghe Gheorghiu Dej bilang ang pinakaunang communist leader ng Romania. Bilang kanyang malapit na kaibigan, iniluklok din si Ceausescu bilang ang Deputy Minister of Armed Forces. Sa paglipas ng panahon, unti-unting umangat ang ranggo ni Ceausescu sa gobyerno. Nang pumanaw si Gheorghiu Dej noong 1965, walang ibang pumalit sa pwesto kundi ang kanyang kanang kamay, ang kasalukuyang General Secretary ng Romanian Communist Party, walang iba kundi ang matalik niyang kaibigan na si Nicolae Ceausescu.
Sino ang mag-aakala na ang isang dating palaboy-laboy sa lansangan at lugmok sa kahirapan ay siya palang magiging supreme leader ng Romania? Gamit ang kanyang impluwensya at kapangyarihan, di tumagal ay itinanghal na nga si Ceausescu bilang ang bagong presidente ng Romania noong 1967. Nung una, kahit isinusulong pa rin ang ideolohiya ng komunismo, isinulong niya rin ang liberalismo sa Romania na siyang magbibigay sana ng kalayaan at Komunismo at liberalismo. Aba, Pilipinas na Pilipinas, ano? O, yung mga komunista at saka yung mga liberal, nagsama-sama. O, mga hindot kayo. karapatan sa taong bayan para sa inaasam-asam nilang pagbabago. At upang idistansya ang kanyang liderato mula sa Soviet Union, minsan niya pang kinundina ang pagsakop ng USSR sa Czechoslovakia at Afghanistan noong 1968. Subalit kagaya ng napakaraming mga pinunong nauna sa kanya, di tumagal ay babaguhin rin ang ambisyon para sa kapangyarihan at kayamanan si Nicolae Ceausescu. 6 na taon mula nang siya ay umupo bilang leader ng Romania. Tila ba bigla na lang nagbago ang ihip ng hangin noong 1971 matapos bumisita sa China at North Korea na inspire si Ceausescu sa pamamalakad ni Mao Zedong at Kim Il-sung at bigla na lang naisipan na ibasura ang liberalismo sa Romania at tuluyan na ngang niyakap ang pagiging isang ganap na komunista at bumalik sa pagiging tuta ng Soviet Union. Lahat ng kanyang mga pinangako noon ay bigla na lang maglalaho ng ganun-ganun na lamang. Sa kanyang obsesyon para sa total control sa buong Romania, ang dating tinuring ng karamihan bilang isang bayani ay unti-unting naging isang katakot-takot na diktador. Walang naglakas loob na magsalita laban sa presidente at wala ring naglalakas loob para kumalaban sa kanya sa politika ng mga panahong yon. At kung meron man ay kaagad ring inaaresto o di kaya ay pinapatumba ng ipinagmamalaking secret police. Nako, parang meron tayong alam na ganyan na diktador. Nicolae Kinakasuhan, pinapakulong. Ceausescu. Hindi umubra ang freedom of speech dahil pinaparusahan at pinatitikom nito ang mga bibig ng kahit sinong may kakayahang ihayag ang kanilang mga hinaing sa publiko. Lahat ng mga tao ay namuhay sa takot at pangamba at kahit nasa loob sila ng kanilang mga tahanan ay wala pa rin silang ligtas dahil minomonitor ng secret police ang lahat ng linya ng komunikasyon pati na ang kung anong programa ang pinapalabas sa telebisyon. Kahit ang mga mismong minister na mga miyembro ng gabinete at mga matataas na opisyal ng gobyerno ay mahigpit na minamanmanan ni Ceausescu. Marahil ay dahil wala siyang pinagkakatiwalaan ni isa man sa mga ito. Maliban sa pananakot at pang-aapi ng kanyang administrasyon, nalugmok rin sa labis-labis na kahirapan ng ekonomiya ng Romania na resulta ng mga palpak na desisyon ng diktador at ang kanyang korupsyon para tustusan ng kanyang marangyang pamumuhay at ang mga luho ng kanyang asawang si Elena. Habang nagugutom ang mga naghihirap na mga Bakit lagi bang kasama ang asawa, no? Sa pagbagsak, ano? Luho ng asawa. Patay tayo dyan. Inyan sa kalsada, wala pa ring naging pakialam ang mag-asawang Nicolae at Elena Ceausescu at patuloy lang sa pagtamasa ng kanilang nakakalulang kayamanan at pribilehiyo. Ginamit nila ang pera ng Romania para sa kanilang pansariling interes. Mga mamahaling sasakyan, sangkatutak na magagarang kagamitan, mga alahas at ginto, mga dambuhalang proyekto kagaya ng Palace of the People para lang tapatan ang Pentagon ng Amerika. Grabe, no? Pang ibang mga walang katuturang bagay. Subalit kahit na tila nasa rurok na sila ng tagumpay, wala silang kamalay-malay na nalalabi na pala ang pagtatapos ng paghari-harian ng mga Ceausescu sa Romania. Sa mga huling bahagi ng dekada 80, dahan-dahan nang nagkakawatak-watak ang Soviet Union at isa-isa nang bumabagsak ang mga Communist Party sa Eastern Europe. Ang dating superpower na koalisyon noong Cold War ay nagmistulang mga basang sisiw nang pumasok na sa usapan ang North Atlantic Treaty Organization o NATO. At isa sa mga komunistang bansa na hindi tatagal ay babagsak rin kagaya ng kanyang mga kaalyado ay walang iba kundi ang Romania. Nagsimula ang lahat noong December 17, 1989 ng isang lokal na pastor mula sa Timisoara, isang probinsya ng Romania, si Reverend Laszlo Tokes, ang lantarang tinuligsa ang mga kawalang hiyaan ng liderato ni Nicolae Ceausescu. Ang pagsuway na ito ay hindi pinalagpas ng diktador at kaagad iniutos ang pagdakip sa pastor sa lalong madaling panahon. Ngunit hinarangan ito ng mga taga-suporta ng pastor. Sandali. Sounds family Meron ding pinadakip na pastor dito sa atin
Oh, nagsisiwalat ng mga katiwalian, di ba? Tandaan ninyo, mula nung kinwestiyon ni Pastor Quibolo yung sa issue diyan sa ano nga bang issue yun? Nakakalimutan ko tuloy. Tala ng katandaan na rin to. Minsan nakakalimot. Hindi, meron siyang kinwestiyon at tinatanong lang naman niya. Hanggang eventually, pinag-inita ng SMNI. Diba? Tapos sinasabi pa nga ng SMNI yun na unti-unti na silang hanggang to the point na pati yung dalawa nilang anchor, si Ka Eric at saka si Ma'am Lorraine. Ganun din. Kinulong din sa hanggang eto, parehong-pareho, di ba? Grabe talaga. Alam mo, pag mga ganito, nakakarinig ako talaga. Parehong-pareho. Pareho kaya magiging ending natin? At gumawa ng barikada laban sa mga pulis. Subalit imbis na solusyonan ito sa mapayapang paraan, ay walang habas pangang pinagbabaril ng mga secret police ni Ceausescu ang sinumang humarang sa daan. Ng mga sandaling yun, daan-daan kaagad ang nasawi sa mga kalsada ng Timisoara. Kaagad kumalat ang balita sa buong Romania ang tungkol sa malagim na massacre. Dahil dito, napagtanto ng mga Romanian na sobra-sobra na ang pang-aapi ng diktador sa kanila at oras na para rumesbak. Bilang pag-aalsa, nagkaroon ng samot-saring mga protesta sa iba't ibang parte ng Romania. Bakas na sa mukha ng bawat isa sa mga rallyista ang kanilang pagnanais na pabagsakin si Ceausescu sa lalong madaling panahon. Upang subukang pakalmahin ang tensyon na nararamdaman ng mga mamamayan at sa kanyang pagkadesperado na makuha muli ang loob ng kanyang mga nasasakupan, nag-organisa si Nicolae Ceausescu ng isang napakalaking rally sa harap mismo ng Kapitolyo sa Bucharest na ipapalabas ng live sa telebisyon sa buong Romania. Pagsapit ng tanghali ng December 21, 1989, lumabas si Ceausescu sa balkonahe ng kanyang opisina at nagsimulang magsalita sa harap ng libu-libong mga Romanian na nakatayo sa plaza. Nung una, naging maayos naman ang takbo ng lahat. Maririnig sa background ang hiyawan at palakpakan umano ng mga lokal na residente. Yun pala, ang mga pagpupugay na ito ay peke at pawang mga pre-recorded na tunog lang mula sa mga dambuhalang speaker. Alam ko na yon. May alam akong ganyan. Di ba meron tayong dating binuki na ganyan? Yung merong palakpak? Tangina. Parehong-pareho talaga. Hayop yan, di ba? Meron tayong binuking na ganyan Yung palakpak na tapos piniplay lang habang naglalakad yung isang presidente dyan. Yeah? Ay, naku po. Tuloy-tuloy. Sandali pa ang lumipas, ang kani-kanina lang ay kalmadong pagkatalumpati ay magiging isang kaati-atikabong eksena. Habang nagsasalita ang diktador sa harap ng kanyang mga nasasakupan, maririnig na lang ang sigawan ng mga tao sa baba, mga sigawan na hindi kasali sa recording, mga sigawan na puno ng galit, kasama ang mga paghihimok na wakasan na ang diktadorya ni Ceausescu. Sa kabila nito, naging kalmado pa rin ang diktador at pinagpatuloy ang kanyang talumpati sa pag-aakalang mababago niya ang saloobin ng mga taong bayan, lalo na at nakabroadcast ito ng live sa lahat ng istasyon ng TV at radyo sa Romania. Maya-maya lang ay ipinaalam ni Elena kay Nicolae na may nagpaputok ng baril sa malayo, habang binalaan na rin sila ng kanilang mga security personnel na mayroong mga realista na nakapasok na sa gusali. Kahit pinilit ni Ceausescu na pakalmahin ng mga tao, hindi niya pa rin napigilan ang paglapit ng ibang mga realista papunta sa kanyang mismong kinatatayuan. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin si Ceausescu sa pagsasalita, at kahit pa nga pinangakuanan niya ang mga tao ng mas mataas na sweldo at mas malaking pensyon, tila ba wala ng plano ang mga ito na makinig pa sa mga kasinungalingang lumalabas mula sa kanyang bibig. Sa mga sandaling yun, malinaw na ang Buti pala yung mga yan, hindi na nakinig yung mga tatanga-tanga sa atin, nagpapaniwala pa. Hindi, presidente nagsimula ng ganyan-ganyan. Na laban sa korupsyon. Daming tanga sa Pilipinas, Na ang mga tao kay Nicolae Ceausescu at panahon na para tapusin ang paghahari-harian nito sa Romania. Nang matapos na siya sa pagsasalita, hindi pa rin umalis ang mga realista. Bagkus ay nanatili pa ang mga ito sa labas ng Kapitolyo at nagpatuloy sa pagkuprotesta. Halos lahat ng mga naroon ay walang ibang gusto
kundi patalsikin si Ceausescu sa pwesto. Matapos niyang marinig ang lahat ng hinaing ng mga Romanian, imbis na solusyonan ito ng maayos, kagaya ng inaasahan ay bigla itong nag-alboroto at inutusan ng kanyang hukbong sandatahan at mga secret police na sugpuin ang lahat ng mga nagrarally sa kahit anumang paraan. Ang pinakamalaking desisyon na gagawin ni Ceausescu sa kanyang 2 dekadang pamumuno na magiging dahilan ng kanyang biglaang pagbagsak. Pagsapit ng gabi, nagmistula ng parang isang war zone ang mga kalsada ng Bucharest na kabisera ng Romania. Walang habas na sinasagasaan ng mga tangke de giyera ang mga nakaharang ng mga taong bayan sa daan at isa-isang pinatumba ng mga nakatambay na sniper ang mga nagbabarikadang mga nagrarally. No? At lahat ng mga kumontra kay Ceausescu ay sinapit ang hagupit ng diktador. Kinaumagahan, hindi na mabilang kung ilang daan ang namatay matapos ang kahindik-hindik na bakbakan. Dahil sa dami ng dumanak na dugo sa Bucharest, kinailangan pang gumamit ang mga sundalo ng water cannon para lang linisin ang mga nakakalat na mga dugo at bangkay sa kalsada. Samantala, nang humupa na ang tensyon sa labas, naging kampante si Ceausescu ng mga oras na yon dahil inisip niyang kontrolado na ng kanyang mga tauhan ang sitwasyon. Ngunit yun ang inakala niya. Ang hindi niya alam, ito palang magsisimula ang kanyang malagim na bangungot. Kinabukasan, December 22, muling umusbong ang mga rallyista sa kalsada, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umalma ang mga sundalo at mga pulis. Hindi na sila nagpaputok at hindi na nila hinarangan ng Kapitolyo. Bagkus ay sumali pa nga ang mga ito sa protesta, hudyat ng pagsiklab ng isang malawakang revolusyon ng mga Romanian. Natatanaw na ni Ceausescu ang daan-daang libong mga naghihimagsik na mga Romanian at lahat ng mga ito ay nagkaisa para sa iisang layunin, ang patalsikin siya. Sa loob ng ilang minuto, napalibutan na si Nicolae at Elena Ceausescu sa loob ng kanilang headquarters sa Kapitolyo ng mga taong gusto. So, madaling salita, hindi na kumampi sa kanila yung mga sundalo. Pinalibutan na sila. Naku po, antay tayo dyan. Silang patumbahin. Dahil sa takot, kaagad silang pumunta sa rooftop ng gusali upang tumakas, lula ng isang helicopter upang pansamantalang makahanap ng mapagtataguan. Baka sa kanilang mga namumutlang mukha ang labis na pangamba. Sa tulong ng kanilang mga bodyguard, pumunta ang mag-asawang Ceausescu sa isang military camp malapit sa kanilang safe house. Tapos? Sa Snagov sa probinsya ng Romania upang humingi ng backup. Subalit dahil sa napakagulo nilang sitwasyon, itinaboy siya ng mga sundalo roon. Tinaboy? Buti pa yung mga sundalo dyan Meron silang meron silang honor. May honor sila Malinaw na indikasyon na mag-isa na lang ang mga Ceausescu sa labang ito. Kasabay ng paglayas ng mag-asawang Ceausescu mula sa Kapitolyo ng Bucharest, ang hindi nila alam ay binubuo na pala ang isang bagong gobyerno na kinabibilangan ng mga politikong matagal nang salungat sa kanyang pamamalakad. Ngunit ngayon lang naglakas loob na pumalag. Mula sa military camp sa Snagov ay lumipad silang muli at sinubukang pumunta sa baryo ng Taitu kung saan mayroon pa raw natitirang mga tapat na kaalyado si Ceausescu. Ngunit bigla na lang nilang narinig sa radyo na mahigpit na ipinagbabawal ng bagong gobyerno ng Romania ang paglipad sa himpapawid at lahat ng hindi aprobadong flight ay hindi sila magdadalawang isip na paulanan ng mga anti-aircraft missile. Grabe. Dahil dito, napilitan ng mag-asawa at ang kanilang 2 bodyguard na bumaba sa kalagitnaan ng highway. Buti na lang at mayroong dumaang kotse, isang mekaniko na papauwi na sana at nagmabuting loob na paangkasin ang tumatakas na diktador. Nung una, para bang tinutulungan pa niya ang mga ito na makalayo-layo mula sa Bucharest. Inihatid ng mekaniko ang mga Ceausescu sa isang agricultural institute sa dulo ng syudad ng Târgovista para daw magtago. Ngunit nang sinalubong sila ng manager ng gusali, kaagad silang ipinasok sa isang silid at mahigpit na kinandaduhan. Maya-maya pa, dumating na ang mga lokal na... Grabe, no? Tao na talaga yung nagalit sa kanila, no? Tao na mismo talaga. Ewan ko ba sa atin? Upang arestuhin si Nicolae at Elena at dinala sa isang malapit na barracks. Sa barracks, walang ibang inatupag ang bagong administrasyon, ang National Salvation Front o NSF, kundi ang paghahanap ng paraan para maparusahan ang mag-asawang Ceausescu. Kaagad ikinasa ng NSF sa pamumuno ni Ion Iliescu
ang isang mabilisang military tribunal para imbestigahan at litisin ang mga Ceausescu para sa mga salang genocide, korupsyon, pagsira sa ekonomiya ng Romania at ang tangkang pagtaka sa bansa. Dala-dala ang nakulimbat nilang $1 bilyong mula sa kaban ng bayan. Nako. Habang nagsasalita ang lahat, tinatawanan lang ni Nicolae Ceausescu ang mga paratang dahil hindi naman niya kinilala ang korting yon. Subalit ang kanyang mga halakhak. Tinatawanan pa, oh. Parang may kilala akong ganyan eh. Pag ini-interview, tawa lang ng tawa. Lalo na nung panahon na in-interview siya ng foreigner. Tapos sabi sa kanya, what can you say about your corruption? Tapos, what's funny, Mr. President? May ganun eh. What's funny, Mr. President? Parang ganito, tinatawan-tawanan lang. Pangiti-ngiti ay bigla na lang mapapalitan ng sindak ng marinig ang malagim na hatol laban sa kanya. Matapos lang ang 2 oras, kagaya ng inaasahan, natagpuan si Nicolae at Elena Ceausescu na guilty sa lahat ng mga akusasyon at hinatulan ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Kahit napilit nagpupumiglas ang mga Ceausescu, wala na silang nagawa pa para umalma. Ni hindi man lang nila nagawang umapila o mabigyan ng tsansang marepresenta ng abogado dahil buo na ang desisyon ng tribunal at ng lahat ng mga Romanian na kailangan nang mawala ang mga Ceausescu sa mundo. Pagsabit ng December 25, 1989, sa mismong araw ng Pasko, dinala si Nicolae at Elena sa bakanting lote sa likod ng barracks. Habang nakatali, nakaharap sila sa firing squad. Grabe. Sa kanilang mga huling sandali, mangyak-ngyak na si Elena sa pagmamakaawa, samantalang nakapagtatakang nanatili lang kalmado si Nicolae kahit na malapit na ang kanilang katapusan. At sa hudyat nga ni Iliescu, pinagbababaril ng mga sundalo ang mag-asawa hanggang sa bumulagta na lang ito sa lupa. Lahat ng ito ay nakunan sa kamera at ang ibang eksena ay na-broadcast pa nga sa telebisyon sa Romania. Grabe. Kumalat sa buong bansa ang video at mga larawan ng mga huling sandali ni Nicolae at Elena Ceausescu na naging hudyat ng pagtatapos ng kanilang 24 na taong malupit na dinastiya sa Romania at ang pagtatapos ng komunismo sa bansa. Sa pagkawala ng mga Ceausescu, biglang nagbago ang buhay ng mga tao sa Romania. Tuluyan na nilang binasura ang komunismo at sa unang pagkakataon, nagkaroon ng malayang eleksyon ang mga mamamayan noong 1990 kung saan nanalo si Ion Iliescu bilang unang demokratikong pangulo ng Romania. Sa wakas, naramdaman din ng mga Romanian kung ano ang tunay na kalayaan na patuloy nilang tinatamasa hanggang ngayon. Sa Pilipinas, sa kabila ng pagiging isang demokratikong bansa, masasabi ba nating may tunay tayong kalayaan sa kabila ng korupsyon at kawalang hiyaan ng ating mga tinuturing na lider? Walang ibang inaatupag kundi ang simutin ang kaban ng ating bayan. Huwag makatubiling magbigay ng... Ayun. Ang ganda nung ending niya, pero... hanggang kailan? Yan ang tanong. Hanggang kailan? Pero, hindi yan ang ating pa-Gcash ngayon. By the way, ito po pala yung... yan. Ito yung mga pangalan nung nanalo sa Gcash. Ayan. Wait lang, ha? Yung isa, lagay natin dito. Ang problema, pag minemessage na sila ni Ann Harot, ayan yung mga pangalan po, ha? 3 po yan. Nung minemessage na po sila ni Ann Harot tungkol sa Gcash number, ayaw daw nilang ibigay. Hindi naman sa ayaw. Ewan ko kung ayaw o gusto. Basta, hindi daw nila sumasagot. Pakisana. Baka naman gusto niyo sagutin. Subaybayan ninyo kasi ayan po yung unang pa-Gcash natin na tigpa 500. So, nood lang kayo nanood para makatanggap kayo ng 500 na Gcash. Yan yung nakaraan, last week, nung Friday yan. Yan po, tandaan nyo yung pangalan na yan. Minessage na kayo ni Ann Harot, sabihin nyo sa kanya yung Gcash number at isisend ko yung Gcash sa inyo. Okay? Para naman sa Gcash natin para bukas. Araw-araw tayo, may 3 tayong mananalo araw-araw. Ito yung tanong na matindi. Sino? Unahan to, unahan. Unahan ng type as enter. Kaya kailangan mabilis kayo. Kasi malalabas naman kung sino yung naunang 3 eh. Sino? Yung buong pangalan to, kailangan buong pangalan. Hindi pwedeng
Anyway, pinakita naman natin kanina yung buong pangalan niya. Kailangan buong pangalan. Okay? Buong pangalan. Sino itong congressman na ito na siyang ginagamit ngayon para malihis ang issue kay Martin Romualdez? Okay? Sino itong artista na ito? At itong artista na ito, mga kababayan, ay congressman. Ayan, okay? So, buong pangalan niya ilalagay nyo dyan, ha? Para ano? Tapos, may tatlong mananalo. Unang tatlong magsasabi ng buong pangalan nitong congressman na ito. Di ba? So, sino yon? Okay? Maraming salamat po. Kita-kits ulit tayo. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino,